sektor ng paglilingkod. Sa sobrang abala sa pagtatrabaho ay mga gawain na hindi na natin kayang gawin para sa sarili at inaasa na lamang sa iba. Ang mga halimbawa nito ay household service, laundry service, food delivery, transportasyon, komunikasyon, media, pananalapi, real estate, paglilingkod ng pamahalaan, turismo, pribadong paglilingkod. The 1970s Constitution of the Philippines, Article 13, Section 3, dapat magkaloob ang Estado ng lubos na proteksyon sa pangawa, lokal at sa iba pang bansa, organisado at di-organisado, at dapat itaguyod ang pupusang impilyo at pantay na mga pagkakataon sa trabaho para sa lahat. Kalagaan, ang sektor ng paglilingkod ay ang sektor na taging tao lamang ang makapagbibigay nito. Ang nagbibigay ito ng serbisyo na hindi natin kayang gawin para sa atong sarili. So, ang pasagot pa ng sektor ng paglilingkod, like, nakalibuaton nimo, gusto nimo buhaton, like, maglimpyo sa balay, pero dili nimo kaya kay, like, example, busy ka sa trabaho or kanang busy ka sa uban butang. So, ang imong buhaton ana, diyan na magawas ang sektor ng paglilingkod. Ang example, work service, manawag kag work service pang maglimpyo sa balay nimo, or kanang kung kang dagan kag labunon o kapuyon kay kanang manglaba, moadto kag laundry service na kinana, like ang uban tao magliyok para sa imong gusto kanang buhaton nimo, pero of course magbayad jud ka. Inanang sektor ng paglingkod kana ang kwan niya kang short term niya. Papil na ginagampanan ng union bilang tagapamagitan. Ang labor union no union sa mga namumuo usa ka organisasyon gigamit sa mga namumuo aron ipagtigbaw ang ug ipagtanggol ang ilahang mga interes sa trabaho o katungod sa ilahang trabaho. Ang tumong labor union mao ang pagpanalipod sa mga namumuo batok sa labing kasamok sa mga empleyado ug pag-ensure sa nga sila makadawat og tarong nga suhol, maayong kahimtang sa trabaho. So ginasiguro nila ang ilang trabaho nga maayos ang pag-ano sa ilaha bitaw para dili sa mag-ano sa ilang trabaho. Ang for example ani siya is ang paggamit og labor union sa mga mamumuo mao kung ang trabahante usa ka kumpanya o nag-ordinasyon o naghimog labor union aron ipagtanggol ang ilang mga katungod sa trabaho, pinaagi sa union, mahimo nilang kolektibong ipahayag ang ilang mga hinaot o pahinginahanglan sa empleyado sama sa pagtaas sa sahod ug pag-ayos sa mga kondisyon sa trabaho. Ang pagsiguro ug sa seguridad sa trabaho kung may mga isyu o kontrasyon sa trabaho, ang labor union mao ang musugot ug magsuporta sa mga trabahante aron maangkon ang hustisya ug katarungan. Ang labor union usa ka mekanismo sa pagpanalipod ug pagpanalipod sa mga interes sa mga namumuo ang usa ka lugar sa trabaho. So ang ginamit sa labor union ay nila ang ilahang trabaho. Murag gila bitong ikon nga, like for example, mo lagi to siya nga ang sa labor union ay namumuo ang trabaho sa ginagtanggol nila ilang katungod sa trabaho, pinaagi sa mga mahimo nilang kolektibong ipahayag ang nilang hinaot kapag hinahanglan. Murag ginatanggol nila kung unsa ang dapat para sa ilaha. So, next is ang industrial union. Usa ka union ito nga namumuo nga nagagikan sa laing-laing industriya apan naghiusa lang sa pagpanalipod sa ilang mga katungod sa trabaho. Naglangkob kini sa mga trabahante gikan sa laing-laing sektor o naghatag og kusog sa mga kolektibong pag-aksyon sa alang sa ilang kaayuhan. Murag gani ginisiguro nila kung sa ilang kaayuhan sa ilang trabaho. Like gihatag ang tamang suhol, tamang benepisyo, like ana. Ang for example ayun nga is mao ang usa ka union sa mga namumuo nga naglangkob sa mga trabahante sa mga kagamhanan sa edukasyon o sa serbisyo sa customer. Kini nga union nagtugod og kolektibong usa ka sektor sa industriya nga pinaagi sa pagkaisa ug maghimo nilang magnegasasyon sa mga empleo alang sa mas maayong kondisyon.
sa trabaho, pagtaas sa sahod o iba pang mga benepisyo alang sa ilang mga membro. Like kinasiguro nila nga na sila is suhol or benepisyo sa ilang gitrabahoan. Napoy mga layunin ang union. Ang first ana siya is ipagtanggol ang mga karapatan at interes ng mga manggagawa sa lugar ng trabaho. Ipagtanggol nila kung unsa ilang karapatan o interes sa ilang trabaho, kung dungagan ba ilahang sahod or magreklamo sila kung unsay problema nganong gamay ilang sahod. Ikaduha is magkaroon ng kolektibong boses at kusog upang makipagnegosasyon sa mga employer para sa patas sa sahod, benepisyo sa trabahong solusyon. Nakay sa imong kuan nga nakay kusog nga moingon kung naay mga problema nga nganong gamay akong sahod, like para po nila sa imuha kung nganong kana imong sahod. Nakay boses bitaw. Okay. Number 3 is magbigay ng suporta at proteksyon sa mga manggawa sa oras ng di pagkasundo ng kagipitan sa trabaho. Maghatag ka og suporta o proteksyon para ang imong mga trabahante dili muhawa bitaw kay tungod kay mao imong gipafeel sa ilaha. Like kung magtrabaho sila 8 hours, dapat napod sila rest para napod sila kusog bitaw nga sila hisog nga panglawas para na ipatrabaho nila. So kung magtrabaho sila 8 hours, napod sila rest nga kung higit nga 8 hours ilang trabaho is kailangan po nila og pay na mo pay. Wait. 6 months pay or what? So mo to siya. Naghatag kag suporta sa mga proteksyon o mga manggagawa sa oras ng di pagkasundo o kagipitan sa trabaho. Tumaw to siya. Magtaguyod ng pag-unlad at pagpapalakas ng mga manggagawa sa kanilang larangan. Magtaguyod og pag-unlad sa pagpalakas ng manggagawa sa kanilang larangan. Like ihatag nimo ang ilang kailangan sa trabaho o dili ka mag-ano og mga dili maayo. Magtulong sa pagpapalakas ng seguridad sa trabaho at kaligtasan ng mga manggagawa. Magtabang ka sa ilaha kung unsa ilahang mga seguridad sa trabaho o sa ilahang kaligtasan. Magbigay ng oportunidad para sa edukasyon at pagsanay ng mga membro. Maghatag og oportunidad sa mga like ka eskwela or like pagsanay sa mga member, like example kay tagaan pa nimo sila bitaw sa pagtrabaho. So ito sa trabaho. Isanay sa nimo sila sa mga trabaho kung unsa ilahang trabaho jud. Number 7 is makipagtulungan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Kung kinsa imong mga kauban, dapat tabangan pod nimo sila sa ilang mga trabaho. Dili ra kay selfish ra kay like tabangan di porket nga ikaw ang leader or ikaw ang kuan, dapat mutabang pod ka para makabalo pod sila. That's all. Thank you. Maternity leave. Ano ibig sabihin ng maternity leave? Ito ay nabibigay ng kanila sa pagkakataon na hindi magtrabaho pansamantala habang sila ay nag-aalaga ng kanilang mga bagong silang na anak. Number 2. Workmen's compensation. Ano ibig sabihin ng workmen's compensation? Ay isang uri ng siguro ng employer na nagbibigay ng benepisyo sa mga manggagawa na nasugatan o nagkaroon ng kapansanan dahil sa kanilang trabaho. Number 3. Pag-iempleyo ng mga babae at bata. Ano ibig sabihin ng pag-iempleyo ng mga babae at bata? Ibig sabihin nito ay tumutukoy sa pagtatrabaho ng mga kabaihan at mga bata. Sa Pilipinas, may mga batas tulad ng Batas Republika bilang 1131 at Batas Republika bilang 7619. Number 4. Termination pay leave. Ano ibig
sabihin ng termination pay leave? Ito ay hindi isang opisyal na termino na karaniwang ginagamit. Maaring ito ay isang pagkakamali o di tama na pagkakasulat o pagkakaunawa ng termino. Magandang gabi, Sir Bate. Magandang gabi sa aking mga kaklase. Ang aking topic ay tungkol sa maternity leave. Ang Batas Republika 679 ay nagsasaad na dapat pagkalooban ng maternity leave ang mga manggagawang babae na magsisilang ng sanggol. Meron silang tinatanggap na pera o sahod galing sa kanilang trabaho. Ayon sa empleyado ng gobyerno, Civil Service Commission, ang kababaihan na magsisilang ng sanggol ngunit walang asawa ay may karapatan rin na kumuha ng maternity leave. Ang ikalawa naman ay ang Workmen's Compensation. Ang Batas Republika 772 ay kilala bilang Workmen's Compensation. Ito ay nagsasaad ng sino mang manggagawa na magkaroon ng kapansanan, sakit at pinsala dulot ng kanyang pagtatrabaho ay dapat ito bayaran or dapat ito panagutan sa kanyang kumpanya. For example, ikaw ay nasaktan dahil sa iyong pagtatrabaho, kaya dapat ito panagutan ng kumpanya na iyong pinagtatabahuan. Bunga nito, pinag-uutos ng pamahalaan na kailangan sila magkaroon ng SSS or GSI upang maproteksyonan sila sa manggagawa at mga panganib sa loob ng pabrika. Ang ikatatlo naman ay ang pag-eempleyo ng mga babae at bata. Ayon sa Batas Republika 1131 ay hindi ba sila pwede makapagtrabaho kapag hindi pa sila 18 taon gulang dahil baka sila ay makapinsala at mapanganib para sa kanilang katayuan. Hindi pa sila pwede makapasok sa isang trabaho pag wala sila sa kanilang saktong edad or hindi pa sila nakatungtong sa 18 pataas. Ito rin ang batas na nagbabawal sa diskriminasyon sa kababaihan sa paggagawa. Isa pang batas na may kaugnayan ukol dito ay ang Batas Republika 7619 na pagbabawal sa pang-abuso sa mga babae at pagtatrabaho sa mga bata na wala pa higit 18 na taong gulang. Hindi nila pinapayagan ang isang babae na magtrabaho pag hindi pa ito 18 taon gulang at hindi rin sila nagiging okay sa mga babae na inaabuso lamang sa mga kalalakihan or kahit sino man na inaabuso na walang kalaban-laban. Termination Pay Leave. Ang Batas Republika bilang 1052 ay nagsasaad na ang pagtatanggal sa trabaho ng isang manggagawa nang walang sapat na dahilan ay illegal, kay nararapat siyang bayaran ng pangasiwaan. Ang termination pay leave ay ang bayad na ibinibigay sa empleyado na natanggal sa trabaho dahil sa mga hindi kontroladong dahilan. Paternity leave. Ang Batas Republika bilang 8187 ay ang nagtadhana na ang bawat ama ng tahanan na naghahanap buhay ay pinagkakalooban ng 7 araw na paternity leave na may tatanggapin na sahod sa sandaling ang kanilang asawa ay magsilang ng sanggol. Ang paternity leave ay ang panahon ng oras na ibinibigay sa isang ama upang magkaroon ng oras na makasama at alagaan ang kanyang bagong panganak na anak. 8 oras na paggawa. Ang batas sa 8 oras na paggawa ay nagsasaad na ang mga manggagawa ay dapat lamang magtrabaho ng hindi hihigit sa 8 oras sa bawat araw.
Ang break time ay hindi kabilang sa 8 oras lalo na kung tuloy-tuloy ang trabaho. Ito ay ipinatutupad sa lahat ng mga manggagawa ng anumang industriya at hanapbuhay, publiko man o pribado. Ang 8 oras na paggawa ay isang batas o regulasyon sa paggawa na nagtatakda ng maksimum na bilang ang oras na maaaring matrabaho ng isang empleyado sa loob ng isang araw. Tamang oras ng paggawa at malinis na pasilidad. Explain na ako dahil. Ang tamang oras ng paggawa ay ang oras na kailangan ng isang gawain o aktibidad ay dapat gawin o isagawa. Ito ay ang oras na itinutukoy o itinakda ng mga regulasyon, patakaran o pangangailangan ng isang partikular na gawain. Magkaroon ng katarungang sahod at ibang benepisyo. Ang pagkakaroon ng makatarungang sahod at ibang benepisyo ay mahalaga para sa mga manggagawa. Ito ay magbibigay ng seguridad at motibasyon sa mga empleyado upang magtrabaho ng maayos at maipagpatuloy ang kanilang mga pangangailangan. Ang inward-looking policy ay tumutukoy sa isang pamamaraan ng patakaran kung saan ang isang bansa ay nakatuon sa domestic development at nagtataguyod ng proteksyon sa kanilang industriya sa pamamagitan ng papatupad ng mga hadlang at mga patakaran sa kalakalan. Layunin ng mga patakaran na ito na itaguyod ang mga domestic industries, lumikha ng trabaho, magtaas ng kita at pangalagaan ang tradisyonal na pamumuhay. Gayunpaman, sa kasalukuyang panahon ng globalisasyon, kinikilala na ang hamon ay nangailangan ng isang mas outward-looking policy na pag-approach na nagsusulong ng pangdaigdigang kalakalan at kooperasyon para sa pangmatagalang pag-unlad at pag-unlad. Maaring magbigay ng pansamantalang benepisyo ang mga inward-looking policy, ngunit maaring magdulot din ng mga hamon sa harap ng globalisasyon at pandaigdigang competition. Ang labor expert ay isang konsepto o practical kung saan ang mga manggagawa ay pinapadala mula sa isang bansa patungo sa iba pa upang magtrabaho sa iba't ibang industriya, sektor. Karaniwan itong manggaganap ay industriya o sektor. Karaniwan itong nagaganap sa mga bansa kung saan ay may sobra ng lakas paggagawa at limitadong oportunidad sa trabaho sa loob ng bansa. Ang mga programa ng labor export sa kadalasang itinatag ng mga pamamahala upang tugunan ang mga isyu sa kawalan ng trabaho at magbigay ng pagkataon sa kanilang mamayan na magtrabaho sa iba't ibang bansa. Karaniwan sa mga sektor tulad ng construction, pangalagaan, pangkalusugan, trabaho sa bahay, at agrikultura. Maaaring makatulong ang mga programa na ito sa pagbawas ng kawalan ng trabaho at paglikha ng remittance para sa bansang nagpapadala at sa pagtugon sa kakulangan sa lakas ng paggagawa ng partikular na industriya ng bansa na tumatanggap. Gayunpaman, may mga hamon din na kakaibat ang labor export, tulad ng pag-aabuso sa mga manggagawa, isyu sa kalagayan ng trabaho at ang epekto sa lipunan ng paghiwalay ng pamilya dahil sa migrasyon para sa trabaho. Ang terminong OFW, bagong bayani, ay tumutukoy sa mga overseas Filipino workers na itunuring ng mga bagong bayani ng bansa. Ang mga OFW ay mga Pilipino manggagawa na nagtatrabaho sa ibang bansa upang maghanap ng mas magandang oportunidad sa trabaho at magbigay ng magandang kinabukasan para sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Sila ay tinatawag ng bagong bayani dahil sa kanilang kontribusyon sa ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng remittance sa kanilang ipinapadala sa kanilang mga pamilya na nakatulong sa pagpaunlad ng pag-angat at pag-angat ng antas na pamumuhay sa Pilipinas. Ang mga OFW ay kinikilala sa kanilang sakripisyo, determinasyon at pagmamahal sa kanilang mga pamilya. Bayani sa pamamagitan ay napakita ng diwan sa pagiging bayani sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at pagtulong sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa.